testimony na kinukuha, na-identify si BBM. Di ba? Yung kay Bernardo, through ES. Okay. So, yun yung matibay-tibay na ano. Mag-fearless question tayo, Congressman Castro. Sorry, palang. Pure insinuation kasi when it comes to the president. Correct. May diniliver na pera na malapit sa Malacanang, owned by the Romualdez. Parang ganon. Oo, yung mga kaya kailangan imbestigahan kung totoo nga ba yun. So what can you say about yung mga taong binanggit are not at the doors of Malacanang. They are inside Malacanang. So what can you say about that? These people that are being mentioned na naging corrupt. Yes, di ba? Nasa loob na mismo ng executive yung mga binabanggit na mga testimony ng undersecretary and even yung former congressman ko, di ba, yung mga binabanggit. Kaya kami sa Makabayan, gusto natin na maimbestigahan yon, makita talaga kung ano yung mga naging papel o talagang totoo ba na tumanggap. Naniniwala ba kayo na alam o hindi alam ni Pangulo to? Naniniwala kaming alam. Kaya nga, yung tanong natin kanina, nasa kaligitnaan ng appeal yung kaso nyo, interested lang kami malaman. Ano, nakalimutan ko na medyo itong Tal-Eingod case. Ano ba nangyari dito? 2018 pa yon, no? Okay. Ang panahon na ito ay martial law sa Mindanao, no? During the martial law sa Mindanao. Because of Marawi. So, oo. Because of Marawi. So, before the 2018, alam natin maraming mga lumad, mga katutubo na nagbabakwit because of the militarization, yun nga yung mga mining sa kanilang mga ancestral lands, no? So, noong 2018, parang nagdaos ng National Solidarity Mission yung organization doon. And we were invited ni Kasapur, no, na umattend doon sa National Solidarity Mission. Kasi dorm school yun dormitory school. Okay. Pinalaya sila at the midst, sa gabi, no, gabi na. Sorry, pinalaya sila. Yes, Yun ang hindi ko nabasa pinaalis, kasi. pinaalis sila doon sa school. So walang choice ang mga teacher kundi kasi binabantaan na sila na pag hindi sila umalis na may mangyayari. At nangyari na kasi noon before Ang nagsampa ng kaso, ang gobyerno, specifically sino? Anong ahensya? DSWD doon sa lugar. Tsaka yung DSWD nag-file ng kaso sa inyo? Yes. Doon sa lugar, yun. Ako, direct question lang. Do you think this is a legal problem or a political problem on your part? Sa amin, political problem yon. So, that time. So, alam naman natin yung naging papel namin ng Makabayan, doon sa about dun sa budget, sa confidential funds, yung mga posisyon namin sa ginagawa ng Duterte administration that time. But let me also ask you this question. You were once the favorite of President Duterte. In fact, some of you Sabi became nila. members of the cabinet. Talaga? Hindi ko kayo Bisaya. Hindi. Tapos, all of a sudden, there was a fallout between the President at saka yung Makabayan Black. Nakita kasi na nakita natin yung at the start pa lang ng Duterte administration, nakita natin yung lupit na ginawa. Pero ma'am, the first DSWD Secretary of Digong was Judy Taguiwalo. Diba? And she's identified with the left. Papasensya mo na, mas bata sa atin malayo to. Hindi nyo naalala yung mga na. Hindi nyo naalala si Judy? Naalala ko pero akala ko hindi mo naalala Si Judy pero Taguiwalo. sandali lang siya, ilang months lang. Lisa Hindi siya- Masa, oo. Kapaing Mariano. Yes. Alam mo? Talagang close si Digong sa mga sa progressive left. Kasi I remember Judy Taguiwalo was Ito yung funny part sa peace negotiation. Oh. Yung mga kaharap namin na nasa kabilang side during a previous administration, kakampihan namin ngayon facing their side. Sabi ko, wow, kakaiba to. So, ano ang Under the Duterte administration. ano ba kayo? Ano ang penalty sa decision? Yung penalty from 4 years to 6 years imprisonment. Prison May mga- correctional. Less than 6 years and 1 day. Less than, less So than- that's probationable. I mean, sorry na Saan ang kulong yan? So I'm just asking, BJMP or... Kasi we had... 6 years yan So 6 years na maximum. So kung convicted yan, I mean kung final conviction sa Muntinlupa? Muntinlupa yan. Okay. Pero it's Well, less than that 6 way, years. Nasa I'm CA just pa, asking. may Supreme Court pa. Yes. Wait. So nasa CA ngayon yung kaso. Yes. Kahapon nag-file kami ng MR. Yung circumstansya ho ng paglalakad ng bata, medyo nalinawan ako ngayon Kasi sabi nyo, gabi pinapalayas nyo nila. Naglakad kayo ng 3 hours, gabi. Without any government official. Wala ho, kayo-kayo lang. So, kasalanan daw namin yon, pinalakad daw namin. Pero Yan ang nabasa ko kasi. Oo, that was the decision naman din ng mga teachers and the students themselves din na umalis dun And sa I would lugar. assume that the teachers... Kami, ang papel namin doon, syempre, sila.
may provide sila ng tulong. Question lang po, who funds that school? Local government? Community, yung mga lumad school, gawa ito ng mga, inorganize ito ng mga community, katulong ang simbahan, mga NGOs, yun. So, wala itong funding from the government. But I would assume that in the trial itself, the teachers would have testified. Nag-testify ho ba yung mga guro? Oh. Nag-testify sila, nasabi? In your favor? Kasi sila din kinasuhan eh. Oh, Kasama sila sila rin doon sa kaso. So, yung kaso, 9 teachers, kami ni Kasatur. So 13, yun ang 13? Yun ang 13. Bakit? Yung teacher Pati kinasuhan. guro kinasuhan? Oo, 9 teachers. Dahil pinalakad nyo? Oo daw. Dahil pinalakad nila, sinamahan nila. Nag-conspire daw kami that's para the sequence, oo. How, the question now, it's precisely why the hanging question was, makukonvict ba kayo kung hindi sa Davao ginawa ang paglilitis? Di ba parang, anyway, huwag niyo sagutin yan kasi nga, sub judice. But the point was, parang it's mind-boggling na may ginawa kayong maayos, tapos kayo pang kinasuhan, at ang pumasok pa sa inyo, DSWD. Parang hindi gagawin yan ng DSWD kasi parang sa akin, very compassionate ang DSWD. Yeah. Parang feeling ko, parang inutusan to eh. Di ba? So ano ang ano nyo ngayon? So ngayon, nasa CA na. Oo, nasa CA na and hopefully ma-review no, ang naging decision. So kayo ka-confident na ma-reverse yung decision? Well, dahil nasa Mindanao pa rin ito, Ang CA? oo, nasa CDO. Sa CDO. Meron ba ganun? Hindi lang sa Manila lang? Parang hindi na To declare. Okay. Mas for easy access by the So, pero praying pa rin kami na makikita pa rin ng CA sa review yung naging decision nung division na yon. malaking ano talaga. This is a time where red baiting was very prominent, no? Yes. Were you na red bait ba kayo? Oo. Red tag, sorry. Sorry red ako tag. ng red tagging. Ang dami, tsaka yung mga talagang threat Yeah, sa social physical media, so SOCMED, tsaka yung ano. Do you have threats na hanggang ngayon? May And natatanggap? even si former President Duterte, di ba? Tinrets ako. Diretsuhan Kaya yan. nga, diretsuhan yun. Kaya talagang dinimanda ko siya. At saka best friend kayo ni VP Sara Duterte sa Quadcom. Oo nga pala, friend. pinahirapan niyo. Suke, best friend. Kaya... Yung matapang na tanong, galit na sabihin galit. mo. Pero ito question ko lang po, sa politics ngayon, your Makabayan Black. clearly anti-Duterte, anti-Marcos, or anti-all? Sana all. Well, siyempre kami ay pro-people kami, kung ano yung para sa bayan. Kaya kung ang administration, whether Duterte ka man, Marcos, o yung previous administration na lumalabag sa human rights, no, hindi ginagawa yung kanilang tamang serbisyo para sa bayan, against kami, doon sa ginagawa. So, hindi naman sa mga personality siguro, doon sa ginagawa ng administration. Tapos may guess ko kami dito. And one of the questions asked, or lumabas sa amin is, the Makabayan Black is now asking that Senator Lacson include the President's investigation. Ang comment ko, that's a major shift. So what happened? Kasi dati medyo tahimik, all of a sudden, pinapa-imbestigan nyo na. You're very vocal against Sarah. Si BBM, di ba? Pinaparisign nyo. Di ba? Pinapa-imbestigahan namin. Pinapa-imbestigahan. Pinapa-imbestigahan Kaya nga natin. So sabi ko, that's a kasi major shift. hindi pwede nating mawala no, yung accountability, responsibility ng BBM, ni Correct, President. Dahil siya yung pumipirma eh. Siya yung nagsasubmit ng NEP and at the end ng budget process, siya pa rin yung pumipirma. Yes. Nire-review naman daw ni Presidente yung budget eh. Pero, so you're saying, dapat investigahin siya because of command responsibility? Yes, imbestigahan. Yung mga sinasabi na, yung mga lumabas, no, na yung papel nila doon sa mga kickbacks, no, through ES, through... Secretary Pandaman, mga USEC, ASEC. Yes. So, yung mga yon, klaro, dapat, kasi may testimonya na involved Correct, sila. Dapat sila maimbestigahan. Yes. Pero ang hinihingi nyo is far beyond that. It includes investigating the president. Yes. But so far, wala tayong testimony na kinukuha, na-identify si BBM. Di ba? Yung kay Bernardo, through ES. Okay. So, yun yung matibay-tibay na ano. Mag-fearless question tayo, Congressman Castro. Sorry, palang.
puro insinuation kasi when it comes to the president. Correct. May diniliver na pera na malapit sa Malacanang, owned by the Romualdez, parang ganon. Oo, yung mga Kaya- ganun. Kaya kailangan imbestigahan kung totoo nga ba yun. So what can you say about yung mga taong nabinanggit are not at the doors of Malacanang. They are inside Malacanang. So what can you say about that? These people that are being mentioned na naging corrupt. Yes, di ba? Nasa loob na mismo ng executive yung mga binabanggit na mga testimony ng undersecretary and even yung former congressman ko, di ba, yung mga binabanggit. Kaya kami sa Makabayan, gusto natin na maimbestigahan yon, makita talaga kung ano yung mga naging papel o talagang totoo ba na tumanggap. Naniniwala ba kayo na alam o hindi alam ni Pangulo to? Naniniwala kaming alam. Kaya nga, nagpapaimbestiga kami, no, para kay Presidente. Imbestiga lang. We'll go to fearless questions, Congressman Caso. In one word or a short phrase, how would you describe the 2026 budget? Ano pa rin, pork barrel budget. Pork barrel budget. Yeah. But meron pa rin. comparing with the 2025, which is reputedly the worst, the most corrupt budget, how would you compare it with the 2025 po? Well, dito sa amin kasi yung UA parang yung pagpapababa ng UA parang pampalubag loob lang yon, no? Para ma-appease lang yung mga tao. Pero andoon pa rin yun Yung mga porks na binabanggit namin ay nandoon pa rin yun. Sabi ni Manang Kaya- Amy kasi, pork to pero giniling lang. Ano, that's Manang Amy, Marcos. What can you say about that? Na considering that you also know the budget. Pork na giniling lang, no? O nilagay lang sa ibang sa ibang paglalagyan. So, yun. Pero sa amin naman talaga meron pa ring marami pa ring pork ito. At saka yung mga lump sum, no, yung mga dapat tanggalin nga yung confidential funds, yung NTFL CAC na budget, no? So, yun. How would you do you think the 2026 budget is worth protesting on the streets, and if at all, ano planong protest ang gagawin niyo? When is the next big event? Considering na si Gob Chavit nag-announce, one big rally. Yes, may mga pinaplano, pinag-uusapan tungkol diyan kasi hindi pa naman tapos yung pagpapanagot, no, yung accountability, kagaya nga ng mga nabanggit nyo kanina, wala pang nakukulong talaga. I mean, na talagang big fish, no, mga outside lang, no, ng kaya gusto talaga natin yung panagutin talaga yung the most, no, na corrupt, na sangkot doon sa mga corruption na nangyayari. So when is the next big rally? Pinag-uusapan pa. Wala pa. Enero pa Oo, Enero. Alam naman, Pebrero yung mainit Valentine's Yes. yun? EDSA. Pwede. Pero if you would, you've been convicted in a case right now, and I'm sure you feel aggrieved that this is unfair. If you would like to reform the justice system, what would you propose to prevent cases like this? Tumutulong lang kayo, tapos kayo pa ang kakasuhan. Yes, siyempre kailangan natin ng pagbabago dun sa justice system. At kailangan din siguro ma-review itong 7610, yung RA 7610 kasi